5 taong pagtitimpi, winakasan ng isang malamig na text message. Mag-divorce na tayo, nandito na si Samantha. Sabi ni Sergio habang hawak ko ang regalong para sana sa aming anniversary. Nilapastangan ng aking dangal habang sila'y nagpapakasasa sa karangyaan. Hindi ako susuko. Ngayon, sisiguraduhin kong bawat patak ng aking luha ay babayaran ninyo ng buong imperyo nyo. Sino ang tunay na reyna? Abangan. Huwag ka nang mag-abala sa paghahanda ng hapunan. Tapos na tayo, Hana. Mag-divorce na tayo. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa gitna ng dibdib ni Hana, kasabay ng tunog ng pagbagsak ng sandok sa sahig na hindi man lang niya narinig dahil sa biglang pagkabingi ng kanyang mundo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kalan kung saan ang usok ng niluluto niyang sinigang na hipon ay humahalimuyak sa buong kusina, ang paboritong putahe ni Sergio na maingat niyang inihanda para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Dahan-dahang ibinaba ni Hana ang kanyang paningin sa kanyang mga kamay. Ang kanyang kanang hinlalaki ay may sariwang paso mula sa mainit na takip ng palayok. Isang maliit na sakripisyo para sa espesyal na gabing ito. Ngunit ang hapdin yon ay wala pa sa kalingkingan ng unti-unting pagdurog ng kanyang puso. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili na nakatayo sa may pinto ng kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit, malamig ang mga mata, at mas pinagtutuunan ng pansin ang screen ng kanyang cellphone kaysa sa asawang 5 taon siyang pinagsilbihan. Nandito na si Samantha. Pagpapatuloy ni Sergio, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan o pagsisisi. Kailangan niya ako, Hana. Mas kailangan niya ako kaysa sa kailangan mo sa isang lalaking hindi ka naman mahal. Huwag na nating pahabain pa ito. Ipadadala ko ang mga papeles bukas sa abogado. Parang may tuyong lubid na humigpit sa lalamunan ni Hana, dahilan upang maging mahirap ang bawat paghinga. Ang hangin sa loob ng kanilang marangyang bahay ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Nanunuot sa kanyang balat. Umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Napansin niya ang bawat detalye sa paligid. Ang mga bulaklak na binili niya kaninang umaga na ngayon ay tila lantat na sa kanyang paningin. Ang mesa na maingat niyang binalot ng puting mantel at ang 2 baso ng alak na naghihintay na malagyan. Lahat ng pagpapagod niya, lahat ng pagtitiis niya sa loob ng 5 taon bilang isang display wife na laging sumusunod sa bawat utos ng kanyang asawa at biyenan, ay tinapos lamang ng ilang pangungusap. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pagkawala ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Tila ang sementong kinatatayuan niya ay nagiging putik na lalamon sa kanya anumang sandali. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, isang paalala na siya ay humihinga pa rin sa kabila ng katotohanang ang kanyang buhay ay gumuho na sa kanyang harapan. Hinawakan niya ang gilid ng lababo, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na granite habang pilit niyang pinipigilan ang pagyanig ng kanyang buong katawan. Sergio? Ang kanyang tinig ay lumabas na parang isang bulong, paos at halos hindi marinig. Anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako ng paborito mo. Isang maikling tawa na puno ng pangungutya ang isinagot ng lalaki. Sa tingin mo ba ay mababago ng pagkaing iyan ang desisyon ko? Hana, naging maayos kang asawa, pero sapat na ang 5 taon na pagbabayad ko ng utang na loob sa pamilya mo. Malaya ka na. Makaaalis ka na sa bahay na ito ngayong gabi. Tumalikod na si Sergio. Ang mga yabag ng kanyang sapatos ay mabilis na lumayo. Bawat hakbang ay parang isang sampal na nagpapatunay na wala na siyang halaga sa paningin nito. Naiwan si Hana sa gitna ng kusina, mag-isa sa gitna ng amoy ng pagkaing wala ng kakain, habang ang anino ng kanyang sarili ay tila unti-unti ring kumakalas sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kasing pait ng apdo?
at kasing lalim ng sugat na hindi na maghihilom. Para saan pa ang lahat ng pagtitiis kung sa huli ay itatapon ka lang na parang basurang walang silbi sa gitna ng kalsada? Ang malamig na sabaw ng sinigang ay unti-unti nang nagkakaroon ng namumuong sebo sa ibabaw. Tila sumasalamin sa unti-unting pagkamatay ng alab sa buhay ni Hana. Hindi pa rin siya gumagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kawalan habang ang bawat segundo ay tila isang mabigat na patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi nagtagal dahil sa tunog ng marahas na pagbukas ng pinto na sinundan ng maririkit at mabibigat na hakbang ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi na sa'yo ni Sergio na tapos na ang lahat? Ang boses ni Doña Remedios ay pumailan lang, puno ng awtoridad at kawalan ng malasakit. Ang biyanan ni Hana ay pumasok sa kusina na tila isang reynang nagmamatiyag sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang mga gintong alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, kabaligtaran ng kupas na apron na suot ni Hana. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Hana. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit walang luhang lumalabas. Nanay, ang anibersaryo po namin. Huwag mo akong matawag-tawag na nanay, Hana. Tapos na ang obligasyon namin sa pamilya mo. Putol ni Doña Remedios habang hinihimas ang kanyang perlas na kwintas. Naging sapat na ang 5 taon na pagpapakain at pagpapatira namin sa iyo rito. Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ni Sergio sa iyo dahil lang sa utang na loob. Ngayong nagbalik na ang tunay na nagmamay-ari ng puso niya, mabuti pang lisanin mo na ang pwestong hindi naman talaga para sa iyo. Bawat salita ng matanda ay tila isang latay ng latigo sa likod ni Hana. Sa loob ng 5 taon, si Hana ang nag-alaga sa lahat ng pangangailangan ni Doña Remedios, mula sa pagmamasahe ng kanyang mga paa, gabi-gabi, hanggang sa pagtitiyak na tama ang timpla ng kanyang mga gamot. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay kinalimutan, pinalitan ng puot at pagkasuklam. Hindi pa natatapos ang hapdi nang pumasok si Sergio sa kusina. At sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Isang babaeng may maputlang balat, nakasuot ng isang mamahaling puting bestido, ang nakakapit sa kanyang braso, si Samantha. Ang babaeng naging dahilan ng bawat lihim na pagluha ni Hana sa gabi. Sergio, baka nakakaabala tayo sa kanya. Mainhin ang boses ni Samantha, parang isang anghel na binalot ng pagkukunwari. Tumingin siya kay Hana na may halong kunwaring awa, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay makikita ang tagumpay. I'm so sorry, Hana. Hindi ko gustong magkagulo kayo, pero hindi ko na rin kayang malayo kay Sergio. My heart, it's getting weaker at siya lang ang nagbibigay sa akin ng lakas. Nakita ni Hana kung paano humigpit ang hawak ni Sergio sa baywang ni Samantha. Isang pag-aalagang hinding-hindi niya naratmo. Huwag kang humingi ng paumanhin sa kanya, Samantha. Wala siyang karapatang magalit. Hana, kinuha ko na ang mga gamit mo sa kwarto natin at inilipat sa storage room sa likod. Doon ka muna habang inaayos ng abogado ang mga dokumento. Ayaw kong ma-stress si Samantha dahil sa presensya mo. Ang storage room, ang maliit at madilim na silid kung saan itinatabi ang mga sirang kagamitan at mga lumang kahon. Doon siya itatapon ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Nanatiling tahimik si Hana habang nilalagpasan siya ng 3. Naamoy niya ang mamahaling pabango ni Samantha na humahalo sa amoy ng kanyang nilutong pagkain, ang amoy ng tagumpay na humahalo sa amoy ng kabiguan. Bago sila tuluyang makalabas, tumigil si Doña Remedios at lumingon kay Hana. At Hana, simula bukas, huwag mo nang asahang upo ka sa hapagkainan kasama namin. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa lahat ng gawaing bahay habang wala pa kaming nakukuhang bagong katulong.
Ituring mo na lang itong huling pabor para sa lahat ng itinustos namin sa'yo. Nang muling bumalik ang katahimikan sa kusina, ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng refrigerator at ang sariling paghinga ni Hana. Ang bawat sulok ng bahay na itinuring niyang tahanan ay tila unti-unting nagiging isang malaking bilangguan. Inabot niya ang isang platito at sa gitna ng kanyang panginginig, ito ay dulas na nahulog at nabasag sa sahig. Tiningnan ni Hana ang mga piraso ng basag na seramika. Parang ang kanyang buhay, durog, kalat at mahirap nang mabuo. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang maliit at malamig na apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang kaisipang hindi niya inaasahang darating sa sandaling ito ng kanyang pagkakaubos. Kung itinuturing nila siyang basura na maaring itapon sa dilim, hindi ba't sa dilim din matatagpuan ang mga lihim na maaari niyang gamitin upang gumuho ang kanilang kinalalagyang trono? Hana, dalan mo ako ng kape, yung hindi masyadong matamis, dahil alam mo namang bawal sa puso ko ang maraming asukal. Ang boses ni Samantha ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng labaha habang nakaupo ito sa gitna ng sala. Komportableng nakasandal sa paboritong armchair ni Hana. Ang dating reyna ng tahanan ay nakaluhod ngayon sa malamig na sahig. Pinupunasan ng mga mantsa ng putik na iniwan ng sapatos ni Sergio sa mamahaling alpombra. Hindi sumagot si Hana. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga kamay na dati malalambot ay nagsisimula ng magaspang dahil sa maghapong paglilinis at paglalaba. Binji ka ba? O baka naman nakalimutan mo na kung paano sumunod sa utos? Dagdag ni Samantha, sabay sadyang itinapon ng ilang piraso ng biskwit sa sahig na kasasagawa pa lamang ni Hana. Linisin mo iyan. Ayaw ni Sergio ng makalat na bahay. Tumayo si Hana ng walang imik at naglakad patungo sa kusina. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang titig ni Doña Remedios mula sa itaas ng hagdan, tila nagmamasid kung kailan siya bibigay. Ngunit sa loob ng 3 araw, na pananatili niya sa storage room, may isang bagay na unti-unting napapansin si Hana. Isang bagay na hindi tumutugma sa drama ng naghihingalong puso ni Samantha. Nang gabing iyon, matapos ang lahat ng gawaing bahay, nagkunwari si Hana na maglalakad patungo sa kanyang madilim na silid sa likod. Ngunit sa halip na pumasok, nanatili siya sa anino ng pasilyo malapit sa kusina. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng refrigerator. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng extractor fan, nakita niya si Samantha. Wala rito ang babaeng mahinhin at tila hihimatayin sa hina. Mabilis at maliksi ang bawat galaw nito habang kumukuha ng isang bote ng wine mula sa rack at nagsasali ng isang malaking baso. Hindi lang iyon. Kinuha rin nito ang isang mangkok ng maanghang na ramen na itinago nito sa likod ng mga gulay. Pinanood ni Hana kung paano mabilis na kumain at uminom si Samantha. Ang bawat subo ay puno ng gana na imposible para sa isang taong may malubhang sakit sa puso na bawal sa maalat at maanghang na pagkain. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana sa gitna ng dilim. Ang kanyang hinala ay unti-unti nang nagkakaroon ng laman. Kinabukasan, habang nasa banyo si Samantha, mabilis na pumasok si Hana sa guest room kung saan ito nanunuluyan. Alam niyang may itinatago ito. Hinalughog niya ang mga gamit hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na bote ng gamot na nakatago sa loob ng isang mamahaling bag. Walang label ang bote, ngunit pamilyar ang hitsura ng mga tableta sa loob. Hindi ito gamot sa puso. Ang mga ito ay mga herbal supplement para sa pagpapaputi at pampasigla ng katawan. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Halos tumalon ang puso ni Hana nang marinig ang boses ni Samantha mula sa pinto. Nakatayo roon ang babae. Balot ng tuwalya, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at takot. Ngunit bago pa makapagsalita si Hana, isang mabigat na yabag ang narinig mula sa pasilyo. Hana, anong kaguluhan ito? Si Sergio.
Pumasok siya sa silid na bakas ang pagod mula sa opisina. Ngunit agad na napalitan ng puot ang kanyang mukha nang makita si Hana na hawak ang bote ng gamot ni Samantha. Sergio! Tingnan mo siya! Pagmamakaawa ni Samantha, biglang bumalik sa kanyang papel bilang biktima. Humawak siya sa kanyang dibdib at huminga ng malalim, tila nahihirapang huminga. Pinakialaman niya ang mga gamot ko. Gusto niya yata akong lasunin dahil sa selos. Sergio, natatakot ako para sa buhay ko. Naglakad ng mabilis si Sergio patungo kay Hana. Agad niyang hinablot ang bote ng gamot mula sa kamay nito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang palad ay nakabukas. At handang humampas sa mukha ni Hana. Wala ka talagang utang na loob. Sigaw ni Sergio. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo lang basta sinasaktan ang damdamin ko. Pati ba naman ang kalusugan ni Samantha ay pagtatangkaan mo? Hanggang saan naaabot ang kasamaan mo, Hana? Nakatitig lang si Hana sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi siya kumurap. Hindi siya yumuko. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay napalitan na ng isang malamig at matigas na determination. Sige, ituloy mo, Sergio. Saktan mo ako nang sa gayon ay wala ka ng utang sa akin at wala na rin akong kailangang bayaran sa pamilya mo. Ang tinig ni Hana ay hindi nanginig. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa init ng kamay ni Sergio na tumigil lamang ng ilang pulgada bago tumama sa kanyang balat. Sa unang pagkakataon, hindi ang takot ang nakita ni Sergio sa mga mata ng kanyang asawa, kundi ang isang uri ng kapayapaang nagmumula sa isang pusong wala nang inaasahan. Ibinaba ni Sergio ang kanyang kamay, ang kanyang dibdib ay mabilis na bumabangon at bumabagsak sa tindi ng galit at kalituhan. Wala kang hiya, bulong ni Sergio habang inaalalayan si Samantha na patuloy sa pag-arte na parang hihimatayin. Umalis ka na sa silid na ito. Ayaw na kitang makita. Naglakad palabas si Hana nang hindi lumilingon. Sa loob ng kanyang silid sa likod, ang madilim na bodega na naging huling hantungan ng kanyang dignidad. Umupo siya sa gilid ng isang lumang kama. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang bagong layunin. Kinuha niya ang isang lumang folder mula sa ilalim ng kanyang higaan. Ito ang mga papeles ng Lumina, isang proyektong teknolohiya na binuo ng kanyang yumaong ama na kinalimutan at minaliit ni Sergio dahil sa tingin nito ay wala itong halaga. Pagkalipas ng isang oras, kumatok si Sergio sa pinto ng bodega. Hawak niya ang mga papeles ng divorce. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Tila lahat ng pinagsamahan nila sa loob ng 5 taon ay isang pagkakamaling nais na niyang burahin ng mabilis. Pirmahan mo na ito, utos ni Sergio. Gusto kong matapos na ito bago matapos ang linggo. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka. Huwag ka nang humingi ng higit pa. Tiningnan ni Hana ang dokumento. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Ngunit sa halip na umiyak, kinuha niya ang ballpen at tumingin ng diretso sa mga mata ni Sergio. Pipirmahan ko ito, panimula ni Hana. Ang kanyang boses ay malamig at kalkulado. Pero sa isang kondisyon, hahayaan mo akong manatili rito sa loob ng 30 araw. Bilang katulong, bilang tagapagluto, kahit anong gusto nyo. Gusto kong makitang maayos ang lahat bago ako tuluyang umalis. At sa loob ng 30 araw na yon, hindi mo ako pakikialaman sa kung ano ang ginagawa ko sa aking bakanteng oras. Natawa ng bahagya si Sergio, isang tawang puno ng pangungutya. Bakit? Para makita mo kaming masaya ni Samantha? O para magnakaw ng kung ano sa bahay na ito? Hana, wala ka ng halaga sa akin. Pero kung yan ang gusto mo para lang matapos na ito, sige, 30 araw. Pagkatapos nyon, hinding-hindi na muling magtatagpo ang landas natin. Mabilis na pinirmahan ni Hana ang bawat pahina. Ang bawat dulas ng tinta sa papel
ay tila isang kadenang nalalagot. Hindi alam ni Sergio na ang 30 araw na yon ay hindi para sa pagluluksa, kundi para sa pagtatayo ng isang bitag na hinding-hindi nila matatatakasan. Nang gabing iyon, matapos makaalis ni Sergio, binuksan ni Hana ang kanyang lumang laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang determinasyong matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanyang pagiging martyr. Pumasok siya sa isang lihim na server na tanging siya at ang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Ang Lumina ay hindi lamang isang simpleng proyekto. Ito ang susi sa lahat ng koneksyon ng pamilya Takagi. Ang pundasyon ng sistemang nagpapatakbo sa kanilang kumpanya na hindi nila alam na kontrolado na pala ni Hana mula pa noong una. Habang ang lahat sa bahay ay natutulog, si Sergio nakapiling ang kanyang kasinungalingan at si Samantha na nagdiriwang sa kanyang pansamantalang tagumpay. Si Hana ay gising sa dilim. Pinanood niya ang mga numero sa screen na nagsisimulang gumalaw, tila mga kawal na naghahanda para sa isang malaking digmaan. Magiging masakit ang pagbagsak ninyo, bulong ni Hana sa kanyang sarili, habang ang isang butil ng luha ay sa wakas ay pumatak sa kanyang pisngi, ngunit agad din niyang pinunasan. Ang huling luhang ito ay para sa lalaking minahal niya, ngunit ang susunod na mga patak ay magmumula na sa mga mata ng mga taong sumira sa kanya. Hana, siguraduhin mong malinis na malinis ang mga mamahaling seda ko. Huwag mo silang isasama sa mga basahan mo dahil baka mahawa ang mga ito sa pagiging mura ng mga gamit mo. Ang tinig ni Samantha ay nanggagaling sa itaas ng hagdan habang pababa siya na suot ang isa sa mga regalong ibinigay ni Sergio na dapat ay para kay Hana. Hindi kumibo si Hana. Hawak niya ang isang lumang sikat na mop at balde. Ang kanyang mga tuhod ay nakalubog sa basang sahig habang pinupunasan ang bawat sulok ng mansyon. Sa bawat pag-atras niya para maglinis, tila binubura niya ang huling bakas ng kanyang pagkatao sa bahay na ito. Ngunit sa ilalim ng kanyang basang palad, may isang maliit na kagamitang nakatago. Ang kanyang lumang cellphone na nakakonekta sa isang banyagang server. Habang nagpapanggap na naglilinis, ang mga mata ni Hana ay mabilis na sumusulyap sa screen na nakapatong sa ilalim ng basahan. Ang mga numero ng stock market ay gumagalaw. Ang mga bahagi ng kumpanya ni Sergio na dating itinuturing na basura ay unti-unti nang kinukuha ng isang hindi kilalang mamumuhunan. Ang mamumuhunang iyon ay walang iba kundi si Hana, gamit ang huling perang iniwan ng kanyang ama at ang mga pondong matagal na niyang itinabi mula sa kanyang sariling mga diskarte sa negosyo na hindi kailanman nalaman ni Sergio. Bakit ka nakatitig sa sahig? May nakita ka bang ginto? Muling pangungutya ni Samantha habang dumaan ito sa gilid niya. Sinasadyang tapakan ang basang bahagi na kalilinis pa lamang ni Hana upang mag-iwan ng mantsa ng putik. Wala po, Ma'am Samantha. Sinisiguro ko lang na walang dumi na maiiwan bago ako umalis. Sagot ni Hana. Ang boses ay nananatiling mahinahon. Pinanood ni Hana ang pag-alis ni Samantha patungo sa hardin upang makipag-usap sa telepono. Ito na ang kanyang pagkakataon. Hiniling niya kay Doña Remedios na payagan siyang lumabas upang bumili ng mga sariwang sangkap para sa hapunan. Isang gawaing dati ay ginagawa ng mga driver. Ngunit ngayon ay ipinilit ni Hana na gawin upang makahinga sa labas ng bakod ng mansyon. Sa palengke sa gitna ng ingay ng mga mamimili at amoy ng mga sariwang isda, tumungo si Hana sa isang maliit at lumang talyer sa kabilang kalsada. Doon ay naghihintay ang isang matandang lalaki na may maruming kamay ngunit matalas ang mga mata. Si Mang Arnaldo, ang dating kanang kamay ng kanyang ama. Anak, sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Mang Arnaldo. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang iniabot kay Hana ang isang selyadong envelope. Mapanganib ang ginagawa mo. Kapag nalaman ni Sergio na ikaw ang bumibili ng mga shares ng Lumina, hindi siya magdadalawang isip na sirain ka.
Hinawakan ni Hana ang envelope ng mahigpit. Ramdam ang bigat ng mga dokumento sa loob. Arnaldo, sinira na nila ako. Wala na silang kukunin pa sa akin, kundi ang huling pag-asa na mabigyan ng katarungan ang pangarap ni Papa. Ang Lumina ay hindi lamang teknolohiya. Ito ang kaluluwa ng pamilya ko na ninakaw nila. Nang bumalik si Hana sa mansyon, sinalubong siya ng isang mainit na tensyon. Si Sergio ay nasa sala, galit na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa isang malaking investor na biglang umatras sa kanilang main project. Si Samantha naman ay pilit siyang inaamo, ngunit halata ang kaba sa mukha nito. Sino ang buwisit na H na ito? Sigaw ni Sergio, sabay na itulak ang isang vase sa lamesa na muntik nang tumama kay Hana. Lahat ng shares na kailangan ko para sa merger kinuha niya. Paano niya nalaman ang tungkol sa Lumina? Yumuko si Hana para pulutin ang mga piraso ng basag na vase. Ang anino niya sa sahig ay tila mas lumalaki, mas tumitapang. Sa gitna ng kaguluhan ni Sergio, hindi nito napansin na ang display wife na dati niyang minamaliit ay ang mismong taong unti-unting kumukuha ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagbalik ni Hana sa kanyang storage room, narinig niya ang mahinang tunog ng isang message sa kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagchat sa kanya. I know what you're doing, Hana. Mag-ingat ka. Tumigil ang tibok ng puso ni Hana. Sino ang nakakaalam? Sino ang nagmamasid sa kanya sa dilim ng mansyong ito? Tumingin siya sa bintanang may rehas habang ang hangin sa labas ay tila nagbabadyang magdala ng isang malakas na unos. Makaaabot kaya ang kanyang 30 araw o muling guguho ang kanyang plano bago pa man siya makabangon? Hana, dalhan mo rito ang pinakamahusay na alak na itinago ni Sergio sa cellar. Ngayong gabi, kailangan nating magdiwang dahil maayos na ang pakiramdam ng ating prinsesa. Utos ni Doña Remedios habang nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa. Ang hapagkainan ay punong-puno ng mga pagkaing masasarap na maghapon na inihanda ni Hana. Ang bawat putahe ay bunga ng kanyang pagod, ngunit siya ay nananatiling nakatayo sa isang sulok, suot ang kanyang maruming apron, naghihintay ng susunod na utos na parang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Pinanood niya si Sergio na masayang nagsasali ng tubig para kay Samantha. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga na dati sa kanya lang nakalaan. Nang ilapag ni Hana ang bote ng alak, sadyang iniurong ni Samantha ang kanyang siko. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw nang tumama ang bote sa gilid ng mesa at ang pulang alak ay tumalsik sa buong paligid, diretso sa suot na puting bestido ni Samantha. At ang iba ay humaging sa mukha ni Hana. Gosh, Hana, my dress! Itong dress na ito ang suot ko nung unang beses kaming nag-date ni Sergio. Tili ni Samantha, agad na tumayo at nagkunwaring naiiyak. Bakit mo ginawa iyon? Alam ko namang galit ka sa akin, pero kailangan mo ba talagang sirain ang mga alaala namin? Agad na tumayo si Sergio, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi niya tiningnan kung nasaktan ba si Hana sa mga piraso ng bubog. Ang tanging nakita niya ay ang luha sa mga mata ni Samantha. Ano ba, Hana? Hindi ka na ba talaga mag-iingat? O sadyang naghahanap ka lang ng paraan para makaganti? Sergio, baka naman nasaktan din siya, mainhing sabi ni Samantha, bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin kay Hana. Pero ang wedding anniversary gift ko sana sa'yo, nadamay din. Kinuha ni Samantha mula sa isang kahon sa tabi niya ang isang lumang tela. Nanlamig ang buong katawan ni Hana nang makita ang tela. Iyon ang kanyang sariling belo noong ikasal sila ni Sergio. Isang mamahalin at maselang lace na itinago niya ng maayos sa loob ng cabinet. Ngayon, punong-puno na ito ng pulang mantsa ng alak. Tila isang duguang alaala ng kanilang nagtapos na sumpaan. Bakit nasa iyo ang belo ko, Samantha? Mahinahong tanong ni Hana, bagaman ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Nasa loob iyan ng personal kong gamit.
Ay, nakita ko kasi sa storage room. Akala ko basahan na. Sagot ni Samantha sabay bitiw sa belo na parang isang maruming basahan. Masyadong luma na kasi, Hana. Bagay na siyang itapon, tulad ng kasal niyo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Inaasahan ni Sergio na sasabog si Hana. Nasisigaw ito o iiyak. Ngunit nanatiling nakatayo ang babae. Dahan-dahang lumapit si Hana sa sahig at pinulot ang dugo ang belo. Hindi niya ito tiningnan ng may pait, kundi ng may pagtanggap. Tama ka, Samantha. Simula ni Hana, ang boses ay matatag at malalim. Ang mga bagay na wala ng silbi dapat na talagang bitawan. Ang mantsa ng alak na ito ay hindi na matatanggal. Parang ang tiwala ko sa bahay na ito. Pero tandaan mo, Samantha Panta, ang dugong nakikita mo sa telang ito ay paalala na bawat sakripisyo ko ay may katumbas na halaga. Tumingin si Hana nang diretso kay Sergio. Ang bilong ito ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa pangakong binitiwan mo 5 taon na ang nakalilipas sa Sergio. Salamat, Samantha. Dahil sa ginawa mo, mas naging madali para sa akin ang bumitaw ng tuluyan. Dahan-dahang itinupi ni Hana ang bilong puno ng mantsa. Tila tinitiklop na rin niya ang huling bahagi ng kanyang pag-ibig sa lalaking nasa harap niya. Walang luhang pumatak, kundi isang matalim na tingin na nagpatahimik sa buong hapagkainan. Maging si Sergio ay hindi nakakilos, tila may kung anong bara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanya na muling magsalita ng masama. Hoy! Saan ka pupunta? Linisin mo ang kalat na ito! Sigaw ni Doña Remedios nang makitang tumatalikod na si Hana bit-bit ang maruming tela. Tumigil si Hana ngunit hindi lumingon. May mga mantsang hindi kayang linisin ng sabon at tubig, Doña Remedios. Kayo na ang tumapos niyan. Pagod na akong maglinis ng duming hindi naman ako ang gumawa. Sa bawat hakbang ni Hana palabas ng dining room, nararamdaman niya ang bigat ng katahimikang naiwan sa kanyang likuran. Pagpasok niya sa maliit niyang silid, inilatag niya ang bilong iyon sa kanyang kama. Ang pula ng alak ay tila isang babala, isang hudyat na ang digmaang ito ay hindi na tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa paniningil. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop at binuksan ang mensaheng natanggap niya kanina mula sa hindi kilalang numero. I know what you're doing, Hana. Mag-ingat ka. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya ng tugon. Sino ka? At ano ang pakialam mo sa ginagawa ko? Ilang segundo lamang ang lumipas, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang larawan ang ipinadala nito. Nanlamig ang buong pagkatao ni Hana nang makita ang litrato. Ito ay isang kuha ni Samantha na nasa loob ng isang abandonadong klinika sa labas ng lungsod. Kausap ang isang lalaking naka-Amerikana na pamilyar ang hitsura. Kasunod nito ang isang maikling chat. Huwag kang tumingin sa akin bilang kaaway. Tumingin ka sa akin bilang anino ng nakaraan na nais ding makakita ng katarungan. Ang lumina ay susi, Hana. Pero ang klinikang yan ang magbubukas ng pintuan ng impyerno para kay Samantha. Sino ang taong ito? At bakit tila mas marami pa siyang alam tungkol sa kasinungalingan ni Samantha kaysa sa kanya? Isinara ni Hana ang kanyang laptop nang marinig ang yabag ng mga sapatos na papalapit sa kanyang silid. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng unan. Bumukas ang pinto at iniluwa nito si Sergio. Madilim ang mukha nito, tila binabagabag ng kung anong konsensya o baka naman ay galit pa rin. Bakit hindi mo nilinis ang sala? Mahinang tanong ni Sergio. Ang boses ay wala nang dating talim, kundi puno na ng pagod. Sinabi ko na, Sergio. Tapos na ako sa paglilinis, sagot ni Hana habang nakatalikod. Hana, kailangan nating mag-usap tungkol sa Lumina. Paano mo nakuha ang mga shares na yon? Kanino ka nakikipagtulungan? Lumapit si Sergio. Hinawakan ang balikat ni Hana upang iharap ito sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Hana, isang malakas na tili ang narinig. Mula sa itaas ng hagdan, ang boses ni Samantha,
puno ng takot at sakit. Sergio, tulong! Ang puso ko! Sergio, hindi ako makahinga. Mabilis na binitiwan ni Sergio si Hana at nagtatakbong lumabas. Pinanood ni Hana ang pag-alis ng kanyang asawa patungo sa babaeng alam niyang nagsisinungaling. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Maglaro ka hanggat gusto mo, Samantha. Bulong ni Hana sa sarili habang hinahawakan ang duguang belo. Dahil bukas, ang mga luhang iyan ay hindi na sapat para isalba ka. Sergio! Ang gamot ko! Sabag! Bilis! Ang gurguril na boses ni Samantha ay humalo sa tunog ng mabilis na pag-akyat ni Sergio sa hagdan. Ang bawat hakbang nito ay puno ng takot at pag-aalala. Mula sa ibaba, nakatayo si Hana habang nakatingin sa taas. Pinanood niya ang anino ng kanyang asawa na mabilis na binuhat si Samantha patungo sa kanilang silid. Ang bawat daing ng babae ay tila isang musika ng panlilinlang na tanging si Hana lamang ang nakakarinig ng tunay na himig. Walang kaba sa dibdib ni Hana, walang pag-aalala. Ang tanging naroon ay ang malamig na pagmamasid ng isang taong alam na ang bawat galaw ng kalaban. Dahan-dahang naglakad si Hana patungo sa kusina. Sa gitna ng kaguluhan, nakalimutan ng lahat ang tungkol sa mga dokumentong naiwan ni Samantha sa sala. Habang ang lahat ay nakatuon sa itaas, mabilis na kinuha ni Hana ang tabletang nahulog mula sa bag ni Samantha kanina nang magpanggap itong nahimatay. Hindi ito ang gamot na karaniwang iniinom ng mga may sakit sa puso. Ito ay isang simpleng painkiller na binalutan ng ibang kulay. Niloloko mo lang kaming lahat, Samantha. Bulong ni Hana habang tinititigan ang maliit na tableta sa kanyang palad. Pero ang panlilinlang mo ang magiging mitya ng sarili mong pagsabog. Kinuha ni Hana ang kanyang cellphone at muling binuksan ang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sa ilalim ng malabong liwanag ng kusina, nag-type siya. Sino ang lalaki sa litrato? Ano ang kinalaman niya sa klinika? Hindi nagtagal. Sumagot ang misteryosong contact. Siya si Dr. Valdez, ang doktor na binabayaran ni Samantha para gumawa ng mga pekeng medical record. Pero hindi lang yon, Hana. Si Samantha ay hindi lang basta nagkukunwaring may sakit. Ginagamit niya ang pera ni Sergio para tustusan ang sugal at utang ng lalaking yan. Ang kanyang tunay na karelasyon. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Hana. Ang sakit na naramdaman niya kanina dahil sa pagkawasak ng kanyang belo ay napalitan ng isang matinding pagnanais na ilantad ang katotohanan. Ngunit alam niyang kailangan niya ng matibay na ebidensya. Hindi maniniwala si Sergio sa salita lang. Kailangang makita nito ang dumi sa sariling mga mata. Kinabukasan, habang abala si Sergio sa opisina para ayusin ang lumulubog na kumpanya, at habang si Doña Remedios ay nasa labas para sa kanyang weekly bridge game, nagkunwari si Hana na maglilinis ng sasakyan sa garahe. Ito ang pagkakataon niya. Nakita niyang lumingon-lingon si Samantha bago mabilis na sumakay sa isang taxi sa labas ng gate. Hindi nagaksaya ng panahon si Hana. Gamit ang perang itinabi niya, mabilis siyang sumunod gamit ang isa pang sasakyan. Ang taxi ni Samantha ay tumigil sa isang madilim at tila abandonadong bahagi ng lungsod. Sa tapat ng isang gusaling may kupas na karatula. St. Jude Medical Clinic. Mula sa malayo, kinuha ni Hana ang kanyang kamera. Nakita niyang bumaba si Samantha. Hindi na bakas ang panghihina. Maliksi ang bawat galaw nito. Dire-diretsyong pumasok sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Samantha kasama ang lalaking nasa litrato, si Dr. Valdez. Ngunit hindi sila nag-uusap tungkol sa medisina. Nakita ni Hana kung paano iniabot ni Samantha ang isang makapal na envelope na puno ng pera at ang kapalit nito ay isang mahigpit na yakap at halik na hindi dapat ibinibigay sa isang doktor. Ang tunay na tunog ng pagkakalantad ay hindi isang sigaw, kundi ang mahinang pagpindot ni Hana sa shutter ng kanyang kamera. Bawat kuha
ay isang pako sa kabaong ng kasinungalingan ni Samantha. Pabalik sa mansyon, habang naglalakad si Hana sa pasilyo, nakita niya si Sergio na nakaupo sa sala. Hawak ang kanyang ulo sa sobrang stress. Ang kumpanya nito ay nasa bingit na ng pagbagsak dahil sa mga shares na kinuha ni Hana sa ilalim ng proyektong Lumina. Hana! Tawag ni Sergio. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Tulungan mo ako. Alam kong may kinalaman ka sa Lumina. Hindi ba't mahal mo ako? Hindi mo magagawang sirain ang pamilyang ito. Tumigil si Hana at tumingin sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa, ngunit hindi para kay Sergio, kundi para sa sarili niya na nabulag ng pag-ibig sa loob ng 5 taon. Ang pamilyang ito ay matagal na ninyong sinira, Sergio. Ako lang ang huling piraso na tumangging bumagsak. Sagot ni Hana bago nagpatuloy sa paglakad. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanyang silid, narinig ni Hana ang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa storage room. Si Yaya Luming, ang tanging kakampi niya, ay nakaupo sa sahig habang hawak ang isang sulat na galing sa bangko. Yaya, anong nangyari? Tanong ni Hana habang lumuluhod sa tabi ng matanda. Anak, ang bahay ng pamilya ko. Isinangla pala ni Doña Remedios nang hindi ko alam. Ngayon, kukunin na ng bangko dahil hindi nababayaran ng interes. Hikbi ni Yaya Luming. Nanlamig ang dugo ni Hana. Hindi lang siya ang biktima rito, pati ang mga inosenteng tao sa paligid nila ay idinamay na ng kasakiman ng pamilya Takagi. Ito na ang huling mitya. Habang naghahanda si Hana para sa kanyang susunod na hakbang, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang video call mula sa hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, bumungad ang mukha ni Samantha na nasa loob pa rin ng klinika, ngunit ang kamera ay nakatutok sa isang itim na folder na may pangalan ni Hana. Akala mo ba, ikaw lang ang may sikreto, Hana? Ang boses ni Samantha ay kasing lamig ng kamatayan. Alam ko ang tungkol sa tatay mo at kung paano siya namatay sa loob ng kumpanyang ito. At kapag nalaman ni Sergio ang ginawa mo sa Lumina, hinding-hindi ka na makakaalis ng buhay sa bahay na yan. Hana, kailangan mo kaming tulungan. Ang pamilya mo, ang mga koneksyon ng tatay mo, ito lang ang makapagliligtas sa amin mula sa paglubog. Ang tinig ni Sergio ay nanginginig, malayo sa dating mapagmataas at malamig na asawa na nagtaboy kay Hana sa bodega. Nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa sa silid-aklatan. Ang mga papeles ng bank foreclosure ay nakakalat sa paligid niya na parang mga tuyong dahon ng isang namamatay na puno. Ang dating makapangyarihang Sergio Takagi ay tila lumiit sa paningin ni Hana, nawalan ng kintab ang kanyang pangalan dahil sa banta ng pagkabangkarote. Pumasok din si Doña Remedios, hindi na suot ang kanyang karaniwang nangiti ng pangungutya. Sa halip, ang kanyang mukha ay balot ng kaplastikan. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ni Hana. Anak, alam kong marami kaming pagkukulang, pero isipin mo ang pangalan ng pamilya. Isipin mo ang lahat ng itinulong namin sa tatay mo noon. Isang tawag mo lang sa mga dating kasosyo ng pamilya mo, mayaayos ang lahat. Tiningnan ni Hana ang 2 taong nasa harap niya. Ramdam niya ang pait na dumarating sa kanyang lalamunan, ang pait ng 5 taong pananahimik at pagsunod. Ngayon, kapag kailangan nila ng salbabida, bigla nilang naalala na siya ay may pamilya, na siya ay may halaga. Ang display wife, titiagis wife na itinapon nila sa dilim ay siya palang may hawak ng susi sa kanilang kaligtasan. Ang utang na loob, Doña Remedios, ay binabayaran ng katapatan, hindi ng pagtatraidor. Mahinahong sagot ni Hana, habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng matanda sa kanyang braso. Humihingi kayo ng tulong sa akin, matapos ninyong yurakan ang aking dangal, matapos ninyong hayaan si Samantha na bastusin ang bawat alaala ng kasal ko. Hana, please! Pagsusumamo ni Sergio, tumayo siya at lumapit. Pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Hana. Para sa kumpanya,
para sa lahat ng pinaghirapan ko. Gagawin ko ang lahat, Hana. Paalisin ko na si Samantha kung yun ang gusto mo. Basta iligtas mo lang ang Lumina. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hana. Paalisin si Samantha? Ngayong kailangan mo ako. Sergio, hindi mo kayang bayaran ang bawat patak ng luha ko sa loob ng bodega na yon. Ang Lumina ay hindi na sa'yo. At ang mga koneksyon ng tatay ko ay hindi para sa mga taong pumatay sa kanyang pangarap. Sa tindi ng desperasyon, biglang lumuhod si Doña Remedios sa harap ni Hana. Ang marangyang sahig ay naging saksi sa huling pagtatangka ng matanda na manipulahin ang damdamin ni Hana. Ngunit kahit sa ganitong posisyon, ang mga salita nito ay puno pa rin ng lason. Kung ayaw mo kaming tulungan para sa amin, gawin mo para kay Yaya Luming. Hikbi ni Doña Remedios. Kapag bumagsak ang kumpanya, tuluyan nang makukuha ng bangko ang bahay niya. Ikaw ang magiging dahilan kung bakit mawawalan ng tirahan ang matandang nag-alaga sa'yo. Nanigas ang buong katawan ni Hana. Ang paggamit sa kaligtasan ni Yaya Luming bilang pain ay ang pinakamababang gawain na naranasan niya kaya mula sa kanyang biyenan. Lumapit si Hana kay Doña Remedios, yumuko ng bahagya at bumulong sa paraang tanging ang matanda lamang ang makakarinig. Huwag ninyong gamitin si Yaya Luming laban sa akin dahil bago pa man dumating ang bangko sa pintuan niya, masisigurado ko nang ang bawat alahas na suot niyo ngayon ay naibenta na para mabayaran ang utang na kayo mismo ang gumawa. Tumayo si Hana at naglakad palabas. Iniwan ng mag-ina sa gitna ng kanilang sariling pagkawasak. Ngunit bago siya makalayo, nakita niya si Samantha na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakasandal sa pader habang pumapapak ng mansanas, tila nanonood lamang ng isang teleserye. Ang galing mong umarte, Hana, sabi ni Samantha. Ang boses ay puno ng katusuhan. Pero nakalimutan mo yata ang babala ko. Ang folder na nasa klinika. Ipinadala ko na ang kopya niyon sa isang tao. Isang taong hindi mo inaasahang makikialam sa gulo nating ito. Tumigil si Hana. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sino no? Hindi sumagot si Samantha. Sa halip ay itinuro nito ang pintuan ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaking nakauniforme ng pulis. May dalang warrant, ngunit hindi ito para kay Samantha. Mrs. Hana Takagi? Tanong ng pulis habang lumalapit. Inimbitahan ka namin sa presinto para sa isang investigasyon tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. 5 taon na ang nakalilipas. May bagong ebidensya na nagsasabing ikaw ang huling taong kasama niya bago siya mawalan ng malay. Nabitawan ni Hana ang hawak niyang bag. Ang mundong pilit niyang itinatayo ay biglang yumanig. Tumingin siya kay Samantha na ngayon ay malapad ang ngiti at kay Sergio nagulat sa nangyayari. Sino ang nag-traders sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Samantha para tuluyan siyang ibaon sa limot? Hindi ang posos na ito ang tatapos sa akin, Sergio. Ito ang magiging simula ng inyong sariling katapusan. Ang tinig ni Hana ay hindi nanginig kahit isang sandali habang nakaharap siya sa mga pulis na nasa loob ng marangyang sala. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Sa likuran niya, nakita niya ang malapad na ngiti ni Samantha. Isang ngiting puno ng tagumpay na tila ba nakuha na nito ang lahat ng gusto niyang makuha. Si Sergio naman ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay salamin ng matinding kalituhan at takot. Takot na baka ang asawang inakala niyang kilala niya ay may itinatago palang madilim na nakaraan. Dahan-dahang itinaas ni Hana ang kanyang mga kamay, hindi upang sumuko, kundi upang ipakita ang kawalan ng takot. Ang bawat pulso niya ay kalmado, malayo sa mabilis na paghinga ni na Sergio at Doña Remedios. Bago pa man makalapit ang mga pulis, bumukas ang malaking pintuan ng mansyon. Isang lalaking naka-Amerikana, hawak ang isang dekalidad na briefcase, ang pumasok ng may awtoridad. Ito ang lalaking nakita ni Hana sa mga mensahe
ang kanyang abogado, at ang lihim na tagapamahala ng proyektong Lumina. Sandali lang, mga opisyal. Ang malamig na boses ng abogado ay umalingaw sa silid. Bago ninyo dalhin ang aking kliyente, nais kong tingnan ninyo ang mga dokumentong ito. Hindi lamang ito tungkol sa maling paratang ng pagkamatay ng ama ni Mrs. Takagi, kundi tungkol din sa tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ninyo ngayon. Ibinigay ng abogado ang isang makapal na folder sa mga pulis at kay Sergio. Habang binabasa ni Sergio ang bawat pahina, ang kanyang muka ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang bawat titik sa papel ay tila isang mantsa na hindi na mabubura. Ang kumpanya ng mga Takagi, ang lahat ng kanilang ari-arian, at pati na ang proyektong Lumina na inakala nilang gumuho na ay nasa ilalim na ng isang pangalan. Age. Hana? Nautal na tanong ni Sergio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang dokumento. Ikaw ang H na tinutukoy ng mga investor? Ikaw ang may-ari ng Lumina? Tumingin ng diretso si Hana sa kanyang asawa. Ang tingin na yon ay puno ng 5 taong pagtitiis, 5 taong pagpapakumbaba, at 5 taong pagpapanggap. Hindi lang ako ang may-ari ng Lumina, Sergio. Ako na rin ang may-ari ng bawat pangarap na itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Ang kumpanya mo, isinangla mo yan sa isang offshore company na ako ang nagpapatakbo. Sa madaling salita, Sergio, ikaw ay empleyado na lamang sa sarili mong kumpanya. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa sala. Si Doña Remedios ay tila hihimatayin sa narinig, habang si Samantha ay napaatras. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang pulis na kanina ay handang humuli kay Hana ay tumingin muli sa mga dokumento ng abogado. Mrs. Takagi, ang ebidensyang ipinakita ng kampo ni Miss Samantha ay napatunayang gawa-gawa lamang at walang basihan sa medisina, pahayag ng opisyal habang tinititigan ng matalim si Samantha. Mukhang may kailangan din kaming itanong sa iyo, Miss Samantha, tungkol sa peking medical records na isinumite mo sa korte. Naramdaman ni Hana ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Pinanood niya ang unti-unting pagkawasak ng mundo ng mga taong nagtangkang sumira sa kanya. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, ang kanyang puso ay nananatiling mabigat. Ang bawat tagumpay ay may kapalit, at ang kapalit niyon ay ang pagkawasak ng huling alaala ng pamilyang inakala niyang mabubuo niya. Hana, please, pag-usapan natin ito. Pagsusumamo ni Sergio, lumapit siya na parang isang batang nawawala. Mag-asawa tayo, di ba? Maaari nating ayusin ang lahat. Ibabalik ko si Samantha sa pinanggalingan niya. Basta wag mo lang kaming iwan sa ganitong sitwasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Hana. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal at inilapag ito sa palad ni Sergio. Ang tunay na tunog ng pagwawakas ay hindi ang sigaw o ang pag-iyak, kundi ang marahang paglapat ng gintong singsing sa balat ng lalaking hindi kailanman naging tapat. Tapos na ang 30 araw ko, Sergio. At sa paglabas ko sa pintuang ito, wala ka ng asawang babalikan at wala ka na ring imperyong matatawag na iyo. Habang naglalakad si Hana palabas ng mansyon, bitbit ang kanyang maliit na bag, naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang mukha. Malaya na siya, ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang tanong ang nanatiling nakatago sa dilim ng kanyang isipan. Sino ang misteryosong lalaking tumulong sa kanya? At ano ang tunay niyang motibo sa likod ng lahat ng ito? Hindi mo ako pwedeng iwan, Sergio. Mamatay ako. Ang puso ko, hindi ko kaya. Ang tili ni Samantha ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng marangyang sala, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bisig na sumasalo sa kanya. Nakatayo si Sergio sa gitna ng silid, hawak ang medical report na ibinigay ng mga pulis bago sila umalis. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang bawat salita roon ay parang isang sampal
na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ang malalang sakit sa puso ni Samantha ay isa palang malaking pandaraya, isang serye ng mga pekeng dokumento na binayaran gamit ang sarili niyang pera. Dahan-dahang itinaas ni Sergio ang kanyang paningin. Wala na ang pag-aalala, wala na ang pag-ibig. Ang tanging nandoon ay ang malamig na puot ng isang lalaking na lamang ginawa siyang tanga ng babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa. Tumayo ka riyan, Samantha. Itigil mo na ang palabas na ito. Sapat na ang 5 taon na nabulag ako sa mga kasinungalingan mo. Habang nagaganap ang kaguluhang ito sa mansyon ng mga Takagi, si Hana ay nasa loob ng isang tahimik at modernong opisina sa kabilang panig ng lungsod. Nakaupo siya sa isang swivel chair, nakatingin sa malaking bintana na nagpapakita ng mga ilaw ng Makati. Wala na ang kanyang apron, wala na ang amoy ng luto at linis. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at sa kanyang harap ay ang mga dokumento ng Lumina na nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Kinuha ni Hana ang isang maliit na frame mula sa kanyang mesa, ang larawan ng kanyang ama. Hinaplos niya ang salamin nito. Ang kanyang daliri ay nanginginig ng bahagya. Papa, kinuha ko na ang sa atin. Pero hindi pa ako tapos. Ang bawat taong naging dahilan ng paghihirap mo, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang bigat ng katarungan. Ang katahimikan sa kanyang opisina ay naputol nang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang abogado, si Attorney Ramos, kasama ang isang lalaking naka-Amerikana na nanatiling nakatago ang mukha sa anino. Mrs. Takagi, ang lahat ng ari-arian ni Sergio ay opisyal nang nailipat sa ilalim ng iyong pangalan bilang pambayad sa mga utang ng kumpanya, ulat ni Attorney Ramos. Ngunit may isang bagay kaming natuklasan. Ang klinika ni Dr. Valdez, hindi lang ito tungkol sa pekeng records ni Samantha. May mga transaksyong nag-uugnay sa pagkamatay ng iyong ama sa mga gamot na itinuturo sa klinikang yon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Hana. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang matagal nang nakabaon. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagpaslang upang makuha ang Lumina. Samantala, sa mansyon, tuluyan nang nag-hysterical si Samantha. Nang makita niyang hindi na siya pinaniniwalaan ni Sergio, bigla siyang tumayo, wala nang bakas ng panghihina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang mukha ay balot ng puot. Akala mo ba tapos na ako, Sergio? Sigaw ni Samantha habang itinatapon ang isang mamahaling vase sa dingding. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya sa bahay na ito. At si Hana, sisiguraduhin kong hindi niya matatamasa ang tagumpay na ninakaw niya sa akin. Mabilis na tumakbo si Samantha patungo sa kusina. Narinig ni Sergio ang kalansing ng mga kutsara at tinidor na sinundan ng tunog ng pagkabukas ng gas stove. Ang amoy ng gas ay mabilis na kumalat sa buong bahay. Sa gitna ng kanyang kabaliwan, tila nais ni Samantha na tupukin ang lahat ng alaala ng mga Takagi. Bumalik ang eksena kay Hana sa kanyang opisina. Ang lalaking nasa anino ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa ilalim ng liwanag, nakita ni Hana ang mukha nito. Isang pamilyar na mukha mula sa kanyang nakaraan. Isang taong inakala niyang matagal na ring nawala. Hana, ang digmaang ito ay hindi pa tapos. Ang boses ng lalaki ay malalim at puno ng babala. Si Samantha ay desperado na, at ang isang taong wala nang mawawala ay ang pinakamapanganib na kalaban. Bago pa makasagot si Hana, tumunog ang kanyang cellphone, isang video call mula sa security system ng mansyon. Sa screen, nakita ni Hana ang apoy na nagsisimulang lalamunin ang kurtina ng sala at si Sergio na pilit na inaagaw ang lighter mula sa kamay ni Samantha. Sergio. Ang bulong ni Hana ay puno ng magkahalong pait at pangamba. Sa kabila ng lahat, ang lalaking iyon ay naging bahagi ng kanyang buhay
Sa loob ng 5 taon, magagawa kaya ni Hana na panoorin ang pagtupok ng apoy sa lahat ng kanyang binuo? O muli siyang babalik sa impyernong iyon upang iligtas ang taong sumira sa kanya? Hana, huwag mong subukang bumalik sa impyernong iyon. Hayaan mo silang tupukin ng sarili nilang kasakiman. Ang boses ni Marco, ang lihim na tagapagtanggol ni Hana mula sa kanyang nakaraan, ay tila isang malamig na pader na humaharang sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Hana ay nananatiling nakapako sa screen ng kanyang laptop. Doon, sa gitna ng naglalagablab na apoy, sa mansyon ng mga Takagi, nakita niya ang isang anino na pilit gumagapang sa sahig, si Sergio. Ang lalaking sumira sa kanyang puso ay kasalukuyang nilalamon ng usok. Habang si Samantha ay tumatawa sa isang sulok, hawak ang isang dekalidad na kutsilyo. Tila isang demonyong nagdiriwang sa gitna ng kapahamakan. Hindi sumagot si Hana. Sa halip, mabilis niyang kinuha ang kanyang mga susi at tumakbo palabas ng opisina. Ang kanyang mamahaling blazer ay hinubad niya at itinapon sa upuan. Tila baka sabay nito ay itinatapon din niya ang kanyang bagong nahanap na kapayapaan. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang bawat hininga ni Hana ay mabigat. Ang bawat kanto patungo sa mansyon ay tila mas humahaba. Ang kanyang isipan ay punong-puno ng mga alaala. Ang bawat sampal ni Doña Remedios, ang bawat malamig na salita ni Sergio, at ang bawat panlilibak ni Samantha. Ngunit sa likod ng lahat ng puot, may isang mukha na hindi niya kayang talikuran. Ang mukha ni Yaya Luming. Nang makarating siya sa tapat ng mansyon, ang bawat dila ng apoy ay tila sumasayaw sa saliw ng bawat kasinungalingang itinanim sa bahay na yon. Ang amoy ng sunog na kahoy at kemikal ay nanunuot sa kanyang ilong, nagdadala ng lasa ng kamatayan. Nakita niya si Yaya Luming sa labi, nakaluhod sa damuhan at humihikbi habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa kanyang munting silid. "Anak, huwag kang pumasok! Mapanganib na!" Sigaw ng matanda nang makitang tumatakbo si Hana patungo sa nagbabagang pintuan. Hindi nakinig si Hana. Binalot niya ang kanyang mukha ng isang basang tela at pumasok sa loob ng nagbabagang impyerno. Ang bawat hakbang niya ay sinasabayan ng tunog ng naglalangit-ngit na kisame na tila anumang sandali ay babagsak sa kanyang ulo. Ang init ay tila nagpapakulo sa kanyang dugo. Ngunit ang kanyang layunin ay mas matindi pa sa apoy. Sa gitna ng sala, natagpuan niya si Sergio. Nakahiga ito, walang malay dahil sa tindi ng usok. Sa tabi niya ay si Samantha. Nakaupo sa sahig, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa apoy. "Hana, dumating ka rin," bulong ni Samantha. Ang boses ay kasing lamig ng bangkay. "Gusto mo bang panoorin ang pagtatapos ng kwento nating tatlo? Dito tayo nagsimula at dito rin tayo magtatapos. Bitawan mo ang kutsilyong yan, Samantha. Tapos na ang laro mo." Sigaw ni Hana sa gitna ng singgasing ng apoy. Tumayo si Samantha. Ang talim ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng pulang liwanag ng apoy. "Laro? Hindi ito laro, Hana. Ito ang buhay ko. Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang pera, ang posisyon, pati ang lalaking hindi mo naman deserve." Sa isang mabilis na pagkilos, dinaluhong ni Samantha si Hana. Naramdaman ni Hana ang talim ng kutsilyo na humaging sa kanyang braso, nag-iiwan ng isang mahapdi at duguang sugat. Nagpambuno ang dalawa sa gitna ng makapal na usok. Ang bawat paghinga nila ay puno ng abo. Bawat galaw ay isang pakikipagpatintero sa kamatayan. Nagawa ni Hana na maitulak si Samantha palayo. Dahilan upang tumama ang ulo nito sa gilid ng isang marmol na lamesa. Habang natitigagal ang kalaban, mabilis na nilapitan ni Hana si Sergio. Pilit niya itong binuhat. Ang bawat kalamnan niya ay nanginginig sa bigat at pagod. "Bakit? Bakit mo ito ginagawa?" Ang boses ni Samantha ay naririnig muli, puno ng pait.
Bakit mo siya ililigtas matapos ang lahat ng ginawa niya sa'yo? Tumigil si Hannah. Lumingon siya kay Samantha na may isang tingin na puno ng pagtanggap at katarungan. Hindi ko siya ililigtas dahil mahal ko siya. Ililigtas ko siya dahil hindi ako tulad niyo. At dahil kailangan pa niyang mabuhay upang masaksihan ang bawat araw ng kanyang pagsisisi. Isang malakas na pagbagsak ng malaking chandelier ang umalingaw-ngaw sa buong sala, naghahati sa pagitan ni Hannah at Samantha. Ang mga apoy ay biglang tumalon ng mataas, tila isang pader na naghihiwalay sa kanila. Habang hinihila ni Hannah ang walang malay na katawan ni Sergio patungo sa pintuan, narinig niya ang huling tawa ni Samantha mula sa likod ng pader ng apoy, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Nang sa wakas ay makalabas sila, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanyang nagbabagang balat. Bumagsak si Hannah sa damuhan, kapiling ang lalaking sumira sa kanyang buhay habang pinapanood ang tuluyang pagguho ng mansyong naging bilangguan niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa gitna ng mga sirena ng bumbero at hiyawan ng mga tao, napansin ni Hannah ang isang bagay sa kanyang bulsa, ang itim na folder na pilit niyang isinalba mula sa loob. Nang buksan niya ito ng bahagya, nakita niya ang isang dokumentong hindi niya inaasahan. Hindi si Samantha ang pumatay sa kanyang ama. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng huling lagda ay isang taong kasalukuyang nakatayo sa tabi niya. Humihikbi sa gitna ng dilim. Sino ang tunay na kaaway? At ano ang gagawin ni Hannah kapag nalaman niyang ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang may hawak ng mitya ng kanyang pinakamalaking trahedya? Hindi si Samantha. Hindi si Samantha ang pumatay sa kanya. Ang bulong ni Hannah ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga sirena ng bumbero at ang nakaririnding tunog ng mga bumabagsak na bahagi ng mansyon. Ang kanyang mga kamay na nangingitim na sa abo at may mga paltos mula sa init ay nanginginig habang hawak ang isang lukot na papel na nakuha niya mula sa itim na folder. Ang lagdang na sa ilalim ng dokumentong nag-uutos na itigil ang suporta sa buhay ng kanyang ama ay hindi kay Samantha at lalong hindi kay Dr. Valdez. Dahan-dahang itinaas ni Hannah ang kanyang paningin. Sa kanyang tabi, nakaluhod sa damuhan at humihikbi ng malakas, ay si Doña Remedios. Ang matanda ay tila wasak na wasak ang puso habang pinapanood ang pagtupok ng apoy sa kanilang kayamanan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Hannah ang isang kisap ng takot na agad ding napalitan ng isang malamig at mapaglarong pagkukunwari. Anak, salamat sa Diyos at nailigtas mo si Sergio. Hikbi ni Doña Remedios. Pilit na hinahawakan ng dugo ang kamay ni Hannah. Wala na ang lahat, Hannah. Ang bahay, ang mga gamit, wala na. Dahan-dahang binawi ni Hannah ang kanyang kamay. Ang init na naramdaman niya sa loob ng apoy ay wala pa sa kalingkingan ng init ng galit na ngayon ay naglalagablab sa kanyang dibdib. Bakit niyo ginawa iyon, Doña Remedios? Bakit niyo pinirmahan ang dokumentong ito 5 taon na ang nakalilipas? Tumigil ang paghikbi ng matanda. Ang paligid ay tila binalot ng isang nakabibinging katahimikan kahit pa sa gitna ng kaguluhan. Ang mga mata ni Doña Remedios ay unti-unting naging matigas. Ang kanyang anyo ng isang mapagmahal na ina ay naglaho na parang usok sa hangin. Ginawa ko ang nararapat para sa pamilyang ito, Hannah. Ang boses ni Doña Remedios ay wala ng bakas ng luha, kasing talim na ito ng isang patalim. Ang tatay mo, masyado siyang matigas. Ayaw niyang ibigay ang lumina sa amin. Kung hindi ko ginawa iyon, mananatili tayong mahirap. Isipin mo, Hannah, dahil sa ginawa ko, naging marangya ang buhay mo sa loob ng 5 taon. Utang na loob mo sa akin ang bawat pagkain at damit na tinamasa mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Hannah. Utang na loob? Pinatay niyo ang tatay ko para sa isang proyektong hindi naman inyo at sasabihin niyo sa akin na may utang na loob ako. Kinalimutan niyo yata, Doña Remedios, na ang bawat sentimong ginamit niyo ay galing sa pawis
at dugo ng taong pinaslang ninyo. Sa kabilang panig, nagsimulang umungol si Sergio. Dahan-dahan itong nagkamalay. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas habang nilalabanan ang hapdi ng usok sa kanyang baga. Narinig niya ang bawat salita ng kanyang ina. Narinig niya ang katotohanang mas masakit pa sa sugat na tinamo niya sa apoy. Totoo ba? Nauutal na tanong ni Sergio. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinatay mo ang biyenan ko. Para lang sa pera? Sergio, anak, para sa'yo ang lahat ng yon. Sigaw ni Doña Remedios, muling nagbabalat kayo. Gusto ko lang na maging matatag ang kumpanya natin. Gusto ko lang na wala tayong kaagaw sa Lumina. Tumayo si Hana. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang handa nang magparusa. Hindi na siya ang Hana na nananahimik sa isang sulok. Ang Lumina ay hinding-hindi magiging sa inyo. Dahil sa oras na ito, ang lahat ng ebidensyang hawak ko ay papunta na sa mga awtoridad. At ang mansyong ito, hayaan niyo itong maubos dahil ito ang magiging simbolo ng huling gabi ng inyong kalayaan. Biglang lumitaw si Samantha mula sa dilim ng kalsada. Duguan din ang kanyang muka at gulo-gulo ang pananamit. Ngunit may hawak siyang isang baril na nakatutok kay Hana. Ang kanyang tawa ay kasing tunog ng isang taong tuluyan nang nawala sa katinoan. Walang aalis, walang mapupunta sa kulungan. Sigaw ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi ako ang magmamay-ari ng lahat, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa inyo. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi si Hana ang natamaan. Isang katawan ang humarang sa pagitan ni Hana at ng bala. Dahan-dahang bumagsak ang katawan sa damuhan. Ang pulang dugo ay mabilis na kumalat sa lupang punong-puno na ng abo. Ang bawat paghinga ni Hana ay tila tumigil habang tinititigan ang taong nagsakripisyo ng buhay para sa kanya. Sino ang sumalo ng bala para kay Hana? At sa gitna ng trahedyang ito, mayroon pa bang puwang para sa kapatawaran? O tuluyan na silang lalamunin ng dilim ng kanilang nakaraan? Sergio, ang tili ni Hana ay tila humiwa sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Habang pinapanood niya ang dahan-dahang pagbagsak ng katawan ng kanyang asawa sa damuhan. Ang putok ng baril ay nag-iwan ng isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Ngunit mas malakas ang tibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang dugong mabilis na kumalat sa suot na puting polo ni Sergio ay tila isang mapait na paalala ng bawat sakripisyong ginawa ni Hana na hindi kailanman napansin ng lalaki hanggang sa sandaling ito. Sergio, bakit? Bakit mo ginawa iyon? Ang boses ni Hana ay nanginginig habang niluluhuran niya ang asawa. Inalalayan niya ang ulo nito, ang kanyang mga daliri ay nabahira na ng malapot at mainit na likido. Sa kabila ng matinding sakit, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sergio. Ang kanyang mga mata ay unti-unti nang nanlalabo, ngunit nananatili itong nakatitig sa mukha ni Hana, ang mukhang binaliwala niya sa loob ng 5 taon. Patawad. Hana, ito lang ang paraan para mabayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Sa kabilang panig, si Samantha ay tila isang rebultong hindi makagalaw. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa lupa. Lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng damuhan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagsisisi. Hindi ikaw ang dapat kong tamaan, Sergio. Si Hana dapat. Hayop ka, Samantha! Ang sigaw ni Doña Remedios ay puno ng hinagpis habang dinadaluhong ang dugo ang anak. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay mo ang lahat ng pinaghirapan namin. Mabilis na kumilos ang mga awtoridad. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay naging mabilis at alerto. Dinakma ng mga pulis si Samantha na ngayon ay nagsimula nang humikbi at tumawa ng sabay. Isang malinaw na palatandaan
ng pagkawala ng kanyang katinuan. Si Doña Remedios naman ay hindi rin nakatakas. Habang nakayakap sa anak, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pinaligiran ng bakal na posas. Ang krimen ng nakaraan ay sa wakas ay humabol sa kanya sa gitna ng nagbabagang mansyon. Habang isinasakay si Sergio sa ambulansya, nanatiling nakatayo si Hana sa gitna ng dilim. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak, tila nakikiramay sa bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang amoy ng basang lupa at sunog na kahoy ay humahalo sa pait ng kanyang nararamdaman. Nagapin niya ang kanyang mga kaaway, nakuha niya ang katarungan para sa kanyang ama. Ngunit ang halaga niyon ay isang buhay na minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Mrs. Takagi, kailangan niyo ring sumama sa ospital. Ang boses ni Attorney Ramos ay mahinahon, ngunit may dalang bigat. Tumango si Hana, ngunit bago siya makahakbang, isang itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa kanya. Lumingon siya at nakita ang lalaking kanina pa nagmamasid sa anino, si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at isang uri ng pangakong hindi pa nabibigkas. Tapos na ang gabi ng paghuhukom, Hana. Bulong ni Marco, ang boses ay kasing lamig ng hangin. Pero ang katotohanan tungkol sa Lumina, may isang piraso pa na hindi mo natutuklasan. Isang pirasong magbabago sa tingin mo sa bawat taong nakapaligid sa'yo. Tumitig si Hana kay Marco. Sa gitna ng liwanag ng mga sasakyan ng pulis, napansin niya ang isang maliit na tattoo sa pulso ng lalaki. Isang simbolo na katulad ng logo ng kumpanya ng kanyang ama na hindi pa kailanman nais sa publiko. Sino ba talaga si Marco? At anong sikreto ang itinatago ng proyektong Lumina na mas malalim pa sa pagtatraidor ng pamilya Takagi? Ang bawat patak ng gamot sa swero ay tila isang segundong bumibilang sa huling hininga ng ating nakaraan, Sergio. Ang boses ni Hana ay isang mahinang bulong sa loob ng payapang silid ng intensive care unit. Ang tanging maririnig na tunog ay ang mahinang ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Sergio. Isang mekanikal na paalala na ang buhay ng lalaking ito ay nakasabit na lamang sa isang manipis na kuryente. Nakaupo si Hana sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang maputlang mukha ng asawa na ngayon ay balot ng mga benda at sugat. Wala na ang mapagmataas na CEO. Ang narito na lamang ay isang lalaking nag-alay ng sariling katawan para sa isang kapatawarang hindi niya sigurado kung matatanggap niya. Dahan-dahang hinawakan ni Hana ang kamay ni Sergio. Malamig ito, malayo sa init na inaasahan niya. Ngunit bago pa man siya muling makaramdam ng awa, ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Marco. Ang kanyang anyo ay kasing misteryoso ng gabi. Ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang bigat na hindi kayang baliwalain ni Hana. Hindi siya ang bayaning inaakala mo, Hana. Simula ni Marco, ang boses ay puno ng pait. Iniligtas ka niya, oo. Pero alam mo ba kung bakit ganoon na lamang ang pagnanais ni Doña Remedios na makuha ang Lumina? Hindi lang ito tungkol sa teknolohiya. Ang Lumina ay naglalaman ng mga ebidensya ng lahat ng ilegal na transaksyon ng mga Takagi. Mga transaksyong alam ni Sergio mula pa noong simula. Nanigas ang buong katawan ni Hana. Tumingin siya kay Marco. Pagkatapos ay muli sa walang malay na si Sergio. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ni Sergio na wala siyang alam, na biktima rin siya ng kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Inilabas niya ang isang maliit na flash drive at inilapag ito sa mesa. Ang tatay mo, Hana, namatay siya dahil tumanggi siyang maging bahagi ng maruming laro nila. At si Sergio, hindi siya tumutol. Pinanood niya ang pagbagsak ng tatay mo para lang maisalba ang pangalan ng mga Takagi. Ang pagsalo niya sa bala, para sa'yo, iyon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding pagsisisi na hindi na niya kayang dalhin sa hukay. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang bagong sugat na bumubukas sa puso ni Hana.
Ang lahat ng inakala niyang redemption ni Sergio ay isa palang desperadong pagtatangka na pagtakpan ang isang malalim na pagkakasala. Ang pag-ibig na nagsisimula na sanang sumibol muli sa gitna ng trahedya ay tuluyan ng nalanta sa harap ng katotohanan. Sino ka ba talaga, Marco? At bakit mo ito ginagawa sa akin? Tanong ni Hana. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang manggas. Ipinapakita ang tattoo sa kanyang pulso, ang simbolo ng lumina. Ako ang anak ng lalaking kasama ng tatay mo sa pagbuo ng proyektong ito. Ang lalaking pinatay din ng mga Takagi dahil sa parehong dahilan. Hana, hindi tayo magkaaway. Tayo ang dalawang kaluluwang iniwan ng mga halimaw na nasa paligid natin. At ang misyon nating dalawa? Ang siguraduhing wala nang matitira sa pangalan ng Takagi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang makina sa tabi ni Sergio ay biglang naglabas ng isang mabilis at nakaririnding tunog. Ang tuwid na linya sa screen ay nagpapahiwatig ng isang bagay na kinatatakutan ng lahat. Ang puso ni Sergio ay tumigil sa pagtibok. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa tile floor ay puno ng pagmamadali. Itinulak nila si Hana palayo. Ang mga kurtina ay mabilis na isinara upang bigyan ng puwang ang huling pagtatangka na maisalba ang buhay ni Sergio. Nakatayo si Hana sa gitna ng pasilyo, mag-isa sa gitna ng liwanag ng fluorescent lamps. Ang flash drive sa kanyang kamay ay tila nagbabaga sa init. Sa loob niyon ay ang katotohanang magtatapos sa lahat. Ang katotohanang wawasak hindi lamang sa mga Takagi, kundi pati na rin sa huling alaala ng lalaking minahal niya. Bubuksan ba ni Hana ang pintuan ng impyerno para sa pamilyang sumira sa kanya? O pipiliin niyang ibaon ang lahat kasama ng lalaking kasalukuyang nakikipaglaban sa kamatayan? Ang bawat tunog ng makina sa loob ng silid na ito ay tila isang hatol na hindi ko alam kung gusto ko pang pakinggan. Nakatayo si Hana sa labas ng pintuan ng ICU. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa maliit na salamin kung saan makikita ang mga doktor na pilit ibinabalik ang buhay ni Sergio. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng sensor ay unti-unting naging regular. Isang hudyat na ang puso ni Sergio ay muling lumalaban, ngunit ang puso ni Hana ay tila tuluyan ng nanigas. Hawak niya ang flash drive na ibinigay ni Marco, ang susi sa huling hantungan ng pamilya Takagi. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay kasing lamig ng semento ng pasilyo. Buhay siya, Hana. Pero ang tanong, anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya? Isang buhay sa likod ng rehas o isang buhay na puno ng kahihiyan dahil sa katotohanang ibubunyag mo? Hindi sumagot si Hana. Sa halip naglakad siya patungo sa chapel ng ospital. Doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng mga kandilang unti-unting nauupos, umupo siya at tinitigan ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga pasong natamo niya sa apoy ay nagsisimula ng maghilom, ngunit ang mga sugat sa kanyang pagkatao ay tila mas lalong lumalalim. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Attorney Ramos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang mga dokumentong magtatapos sa lahat ng legal na laban. Mrs. Takagi, tapos na ang investigasyon sa mansyon. Natagpuan ang mga lihim na vault ni Doña Remedios na hindi natupok ng apoy. Ang lahat ng ebidensya ng pagpapatigil sa medical support ng tatay mo ay naroon, kasama ang mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pondo. At si Sergio? Tanong ni Hana. Ang boses ay wala ng emosyon dahil sa ebidensya sa flash drive na ibinigay ni Marco. Napatunayang alam ni Sergio ang mga transaksyong ito, bagaman hindi siya ang direktang nag-utos. Gayunpaman, ang kanyang pananahimik ay itinuturing na pakikipagsabuatan. Sa oras na lumabas siya ng ospital, isang warrant of arrest ang naghihintay sa kanya. Tumayo si Hana. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad.
Ibigay niyo ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad, Attorney Ramos. Huwag kayong magtira ng kahit ano. Gusto kong makita ang katarungan na matagal na ipinagkait sa tatay ko. Habang naglalakad palabas ng chapel, sinalubong siya ni Yaya Luming. Ang matanda ay tila masigla na. Hawak ang isang sulat na nagpapatunay na ang kanyang bahay ay ligtas na at hindi na kukunin ng bangko dahil sa palihim na pagbabayad ni Hana. Anak, salamat. Hikbi ng matanda habang yakap si Hana. Salamat sa pagliligtas sa amin. Yaya, tapos na ang paghihirap natin. Bulong ni Hana. Ang kanyang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming taon ay sumilay sa kanyang mga labi. Magsisimula na tayo ng bagong buhay. Bumalik si Hana sa ICU bago siya tuluyang umalis. Nakita niya si Sergio na gising na, bagaman hirap pa ring magsalita. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Hana ang luhang dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ng lalaki. Isang luhang puno ng pagsisisi, pagmamahal, at pagtanggap sa kanyang kapalaran. Hindi lumapit si Hana. Nanatili siya sa labas ng salamin, itinaas ang kanyang kamay bilang huling pamamaalam. Hindi na siya ang Hana na alipin ng utang na loob. Hindi na siya ang Hana na asawang dekorasyon lamang. Sa pagtalikod niya sa pasilyo ng ospital, baon niya ang kanyang dangal, ang kanyang yaman, at ang kanyang kalayaan. Ngunit sa kanyang paglabas sa gate ng ospital, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanyang harap. Bumaba ang isang babaeng nakauniporme ng bilangguan, escort ang mga pulis. Si Samantha. Bago ito isakay sa sasakyan patungo sa mental facility ng kulungan, tumingin ito kay Hana at bumulong ng isang pangungusap na nagpabagal sa mundo ni Hana. Akala mo ba panalo ka na? Ang lumina. Hindi lang yan tungkol sa pera, Hana. Ang tatay mo, may iniwan siyang huling mensahe para sa'yo na hindi mo pa nababasa. Isang mensaheng magpapabago sa tingin mo sa bawat sakripisyong ginawa mo. Nabitawan ni Hana ang kanyang bag. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kamay pa rin ng kanyang kaaway. Ano ang mensaheng tinutukoy ni Samantha? At mayroon pa bang mas masakit na katotohanang naghihintay sa likod ng tagumpay ni Hana? Ang bawat piraso ng alaala ay tila mga abo na tinatangay ng hangin, ngunit ang katotohanan ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa. Nakatayo si Hana sa harap ng guho ng kanyang dating opisina sa loob ng mansyong Takagi. Ang pader na dati ay puti at malinis ay nangingitim na ngayon sa uling at ang amoy ng sunog na papel ay nananatili pa rin sa hangin kahit lumipas na ang ilang araw. Hawak niya ang isang maliit na susi na nahanap niya sa loob ng isang lihim na compartment ng flash drive na ibinigay ni Marco. Ang susing ito ay hindi para sa isang pintuan, kundi para sa isang lumang safety deposit box na nakapangalan sa kanyang ama sa isang bangko sa labas ng lungsod. Habang nagmamaneho patungo sa bangko, ang isipan ni Hana ay punong-puno ng mga huling salita ni Samantha. Ano ang mensaheng hindi niya nabasa? Ano ang sakripisyong tinutukoy ng kanyang kaaway? Sa loob ng 5 taon, ang tanging alam ni Hana ay namatay ang kanyang ama dahil sa panghihina ng katawan matapos ang pagbagsak ng kanilang kumpanya. Ngunit ang bawat piraso ng katotohanang natutuklasan niya ngayon ay tila nagbubura sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa loob ng madilim at tahimik na vault ng bangko, dahan-dahang binuksan ni Hana ang maliit na bakal na kahon. Ang tunog ng bumubukas na kandado ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Sa loob ay may isang sulat na may bahid na ng paninilaw, isang luma at kupas na litrato nila ng kanyang ama noong bata pa siya, at isang huling digital chip na may tatak ng lumina. Binuksan ni Hana ang sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar at nagdala ng matinding pighati sa kanyang puso. Hana, anak ko, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at ang lumina ay nasa kamay mo na. Patawarin mo ako kung pinayagan kitang maikasal kay Sergio. Alam ko ang kasakiman ng mga Takagi
Ngunit yun lamang ang tanging paraan upang manatili kang ligtas habang tinatapos ko ang huling bahagi ng proyektong ito. Ang Lumina ay hindi binuo para sa yaman, kundi para sa iyong proteksyon. Sa loob nito ay ang lahat ng ebidensya ng kanilang mga krimen. Pinili kong mawala ng maaga upang hindi nila gamitin ang aking buhay para saktan ka. Hana, huwag kang mabuhay sa galit. Gamitin mo ang katarungan upang maging malaya. Mahal na mahal kita. Bumagsak ang mga luha ni Hana sa papel. Ang bawat patak ay tila humuhugas sa 5 taon ng kanyang pagkakamali at pag-aalinlangan. Ang kanyang ama ay hindi namatay bilang biktima. Namatay siya bilang isang bayani na ginamit ang sariling buhay upang gumawa ng isang sandata para sa kanyang anak. Ang kasal niya kay Sergio ay hindi isang pagkakataon, kundi isang sakripisyong hinayaan ng kanyang ama upang masiguradong may matitirhan si Hana habang ang lahat ng ebidensya ay dahan-dahang nabubuo sa dilim. Bumalik si Hana sa ospital kung saan kasalukuyang nakabantay ang mga pulis kay Sergio. Sa pagkakataong ito, pumasok siya sa loob. Nakita niya si Sergio na nakaupo sa kanyang kama, ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatingin sa labas ng bintana. Sergio! Mahinang tawag ni Hana. Lumingon si Sergio at sa unang pagkakataon, wala nang makikitang pagmamataas sa kanyang mukha. Hana, nabasa mo na ba ang huling mensahe ng tatay mo? Alam mo? Tanong ni Hana. Ang boses ay puno ng pait. Tumango si Sergio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Noon pa. Nalaman ko ang tungkol sa plano ng tatay mo bago siya mamatay. Kaya kita pinakasalan, Hana. Hindi lang dahil sa utang na loob, kundi dahil gusto kitang protektahan mula sa sarili kong ina. Pero sa huli, naging katulad din ako nila. Naging mahina ako. Hinintay kong ikaw mismo ang makatuklas ng lahat dahil natatakot akong mawala ka sa akin kapag nalaman mo ang dumi ng pamilya ko. Pero hinayaan mong saktan ako ni Samantha. Hinayaan mong itapon ako sa bodega. Sigaw ni Hana, ang galit ay muling sumiklab. Dahil iyon lang ang paraan para hindi ka paghinalaan ni Mama. Hikbi ni Sergio habang tinatakpan ang kanyang mukha. Akala ko, kapag mukhang wala kang halaga sa akin, hindi ka nila papansinin. Pero nagkamali ako. Ang pananahimik ko ang naging pinakamalaking kasalanan ko sa'yo. Tumalikod si Hana. Hindi sapat ang mga salitang patawad para sa 5 taon ng pagdurusa. Ngunit sa kanyang paglabas, naramdaman niya ang isang uri ng kagaanan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nasa kanya na. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga kaaway, kundi tungkol din sa pagtanggap sa katotohanang ang bawat tao sa paligid niya ay may sariling laban at pagkakamali. Sa labas ng ospital, naghihintay si Marco. Isang tahimik na pagtango ang ibinigay nito kay Hana. Ang Lumina ay opisyal ng inilunsad sa publiko, hindi bilang isang sandata, kundi bilang isang pundasyon para sa mga kababaihang nais bumangon mula sa pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Handa ka na ba? Tanong ni Marco habang pinagbubuksan ng pinto si Hana. Handa na akong magsimula muli. Sagot ni Hana habang nakatingin sa papalubog na araw. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-alis, narinig ni Hana ang isang balita mula sa kanyang cellphone. Ang balitang magbibigay ng huling duam sa kwento ng mga Takagi. Si Doña Remedios ay natagpuang nawawala sa loob ng kanyang selda at si Samantha ay tuluyan ng hindi na nakikilala ang sariling pangalan. Ang hustisya ay dumating sa paraang hindi inaasahan ni Hana. Ang bawat bakas ng uling sa aking mga kamay ay dahan-dahan nang hinuhugasan ng agos ng panahon. Ngunit ang pilat sa aking puso, ang magsisilbing mapa ng aking bagong simula. Ilang buwan na ang lumipas mula ng gabing tupukin ng apoy ang mansyon ng mga Takagi. At kasabay nito, ang pag-abo sa bawat kasinungalingang bumihag kay Hana sa loob ng 5 taon. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malawak na bintana sa pinakamataas na palapag ng Lumina Tower. Ang tanawin sa labas
ay hindi na ang madilim na pasilyo ng bodega, kundi ang malawak na kalangitan ng Maynila na unti-unting kinukulayan ng ginto ng papalubog na araw. Wala na si Sergio sa kanyang tabi. Ang huling balita niya ay nahatulan na ito ng ilang taong pagkabilanggo dahil sa pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang ina. Hindi na ito naging masakit para kay Hana. Ang galit na dati ay parang isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib ay napalitan na ng isang malamig at payapang kawalan. Pinatawad niya si Sergio hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil kailangan ng kanyang kaluluwa na lumipad ng walang bitbit na mabigat na kadena. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Yaya Luming na ngayon ay maayos na ang kalagayan at nagsisilbi bilang tagapamahala ng foundation na itinayo ni Hana para sa mga kababaihan. Anak, handa na ang lahat para sa huling hearing ni Doña Remedios, mahinahong sabi ng matanda. Sabi ng abogado, wala nang takas ang matanda. Ang lahat ng ebidensyang nahanap mo sa ilalim ng guho ay sapat na para mabulok siya sa loob. Tumango si Hana, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Salamat, Yaya. Tapos na ang gabi para sa kanila at para kay Samantha. Bumuntong hininga si Yaya Luming. Nasa mental facility pa rin siya. Sinasabi ng mga nurse na paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan mo, humihingi ng tawad sa isang aninong siya lang ang nakakakita. Tuluyan na siyang nilamon ng sarili niyang kadiliman. Nanatiling tahimik si Hana. Hindi niya naramdaman ang saya sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi isang malalim na pagkaunawa na ang bawat masamang itinanim ay may aning kapahamakan. Inabot niya ang kanyang itim na blazer at lumabas ng silid. Sa lobby ng gusali, naghihintay si Marco. Nakasandal ito sa kanyang sasakyan. Ang mga mata ay nakatuon sa paglabas ni Hana. Walang salitang binigkas ang lalaki, ngunit sa titig nito ay naroon ang lahat ng pangakong hindi kayang sabihin ng bibig. Isang proteksyon, isang pagkakaibigan, at baka isang pag-ibig na handang maghintay. Saan tayo pupunta? Tanong ni Marco habang pinagbubuksan ng pinto si Hana. Sa huling hantungan ng tatay ko. Sagot ni Hana. Gusto kong sabihin sa kanya na malaya na ang Lumina. At malaya na rin ang anak niya. Habang tumatakbo ang sasakyan sa gitna ng trapiko, tiningnan ni Hana ang kanyang sariling refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang display wife ng Giseyhoy na laging nakayuko. Ang babaeng ito ay isang reyna ng sarili niyang imperyo, isang mandirigmang nagmula sa apoy at nahanap ang ginto sa gitna ng abo. Nang makarating sila sa sementeryo, ang hangin ay sariwa at puno ng amoy ng mga sariwang bulaklak. Inilapag ni Hana ang isang puting rosas sa puntod ng kanyang ama. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang mainit na yakap ng hangin. Tila isang pagbabasbas mula sa kabilang buhay. Papa, tapos na ang laban. Bulong ni Hana habang hinahaplos ang marmol na lapida. Hindi ko nabibitbitin ang galit mo, kundi ang pangarap mo. Ang Lumina ay magiging liwanag para sa lahat, gaya ng gusto mo. Dahan-dahang lumapit si Marco at tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita, ngunit hinawakan nito ang kamay ni Hana. Isang mahigpit at matatag na hawak na tila nagsasabing hindi na siya muling mag-iisa sa dilim. Tumingala si Hana sa langit. Ang unang bituin ay nagsisimula ng kumislap. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay natapos na at sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, isang bagong pahina ang handa ng isulat. Isang pahinang puno ng pag-asa, pagmamahal at katarungang hindi na kailanman mabubura. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, narinig ni Hana ang mahinang tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Isang pamilyar na anino ang bumaba mula sa isang van ng gobyerno. May suot na orange na uniforme at nakaposas ang mga kamay. Si Sergio. Pinayagan siyang bumisita sa puntod ng biyenan bago ang kanyang tuluyang paglipat sa pambansang bilangguan.
Nagtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang galit, walang puot. Tila dalawang estranghero na lamang na nagkasalubong sa gitna ng isang mahabang kalsada. May huling sasabihin ba si Sergio? O ang katahimikang ito na ang magsisilbing tuldok sa kanilang masakit na nakaraan? Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila mga dahon na tinatangay ng hangin mula sa isang puno na minsang nalanta, ngunit muling sumibol at namulaklak. Ang bawat umaga, para kay Hana, ay hindi na nagsisimula sa bigat ng dibdib o sa takot sa sasabihin ng ibang tao. Ngayon, ang bawat pagmulat ng kanyang mga mata ay sinasabayan ng liwanag ng araw na pumapasok sa kanyang silid. Isang liwanag na siya mismo ang nagbukas. Ang Lumina Foundation ay naging isa sa pinakamalaking institusyon sa bansa na tumutulong sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Sa bawat babaeng lumalapit sa kanya, nakikita ni Hana ang kanyang dating sarili, ang babaeng nanahimik, nagtiis, at naghintay ng himala na siya rin pala ang gagawa. Hindi na siya tinatawag na Mrs. Takagi. Siya na ngayon si Hana Montenegro, ang pangalang ibinigay ng kanyang ama na may dangal at katapatan. Sa loob ng pambansang bilangguan, si Sergio ay dahan-dahang natututo sa tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kanyang silid ay maliit, malamig, at malayo sa karangyaan ng mansyong kinalakihan niya, ngunit doon niya natagpuan ang katahimikang hindi niya naramdaman noong hawak pa niya ang imperyo ng mga Takagi. Sa bawat sulat na ipinapadala niya kay Hana, mga sulat na hindi kailanman sinasagot ng babae, ngunit binabasa ng may pagtanggap. Paulit-ulit niyang hinihingi ang kapatawarang alam niyang hindi sapat ang isang buhay upang mabayaran. Si Doña Remedios naman ay nananatiling nakakulong. Ang kanyang yaman ay naubos na sa mga kaso at ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan. Si Samantha, ang kanyang mundo ay tuluyan ng naging isang walang katapusang panaginip sa loob ng puting silid ng mental facility kung saan ang tanging kaaway niya ay ang sarili niyang anino. Isang hapon, habang naglalakad si Hana sa tabing dagat kasama si Marco, naramdaman niya ang malamig na tubig na humahaplos sa kanyang mga paa. Ang bawat alon na dumarating at bumabalik sa laot ay tila nagbubura sa huling bakas ng pait ng kanyang nakaraan. Ano ang iniisip mo? Mahinahong tanong ni Marco habang pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw. Iniisip ko kung gaano kalayo ang narating ko mula sa bodega ng mansyong yon. Sagot ni Hana, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iniisip ko rin na ang katarungan ay hindi pala palaging tungkol sa paghihiganti. Minsan, ang tunay na katarungan ay ang hayaan ng iyong sarili na maging masaya muli. Dahan-dahang hinawakan ni Marco ang kamay ni Hana. Ang kanilang mga daliri ay nagdaup sa gitna ng malambot na buhangin. Walang ingay, walang drama, kundi isang tahimik na pangako na sa bawat hakbang na gagawin ni Hana, may isang taong mananatili sa kanyang tabi. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang katuwang sa pagbuo ng isang mundong mas maliwanag pa sa lumina. Ang kwento ng kanyang pagtitiis ay natapos na. Ang kwento ng kanyang pagbangon ay nagsisimula pa lamang. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, naririnig ang bulong ng isang pusong sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan.